Alright, mega mega love shoutout. Kamusta na mga concert queen natin? At saka bigong-bigo yata sila na magkaroon ng no? Nakilala niyo ba tong dalawang to? Teka lang, ba't lumit na naman ako mga kabsat? What happened? Yo. Nakikilala niyo yung kumakantang yan, nakikilala niyo? The new concert king and concert queen daw. Kaso bigo sila. Bigo silang maging state witness. Bakit kaya? Ako po, bakit bigo silang state witness, maestro? Ha? Kahit anong pilit na gawin ni Marcoleta, no? Ngayon mukhang naramdaman na nila, no? Naramdaman na nila, naku, wala tayong mapapala dito. Sabi niya, wala tayong mababala pag ganito. Pag ganyan na lang mangyayari. So, naku po, pag-usapan na lang natin to, sabi po talaga. Wag na tayo maki-cooperate. Total, kondin naman tayo. So, mga Diskaya, we're never going to qualify as a state witness. Bakit? Habang pilit na kunwaring nakakaawa ang mga Diskaya sa usapan, gumagawa ng ingay at pagpapanggap na cooperating witnesses, isang simpleng katotohanan ng gusto nilang takasan. Ano yun? Ano yung gusto nilang takasan? Agoy. Ano yun, Sir Leonardo? Laitero, shoutout. Mag-asawang dismayado nga. Sir Leo, dismayado kasi talagang hindi na sila magiging state witness. Pwede ba yon? Hindi naman sila yung least guilty. Diba? O ngayon, problemado sila ngayon. Naku po, malaking problema nila. But anyway, ito mga absat, no? Habang pilit kunwaring nakakaawa ang mga Diskaya at usapan, gumagawa ang ingay ng pagpapanggap, cooperating witness, isang simpleng katotohanan. Ang gusto nilang takasan. Hindi sila inosente. Very obvious. Hindi sila whistleblower at lalong hindi sila state witness material. Aray ko po, saklap naman dito. Sila mismo ang nasa pinakasentro ng bilyon-bilyong flood control scam. Putang nasa top 15 niya eh. Halos lahat ng mga malalaking project, Luzon, Visayas, Mindanao, pati nga dito sa Baguio, may project sila. Nako po. At ngayon, habang umiinit ang investigasyon, pilit nilang pinapasa ang sisi or pinipili ang mga pangalang isasabit. Itinatago ang mga koneksyon ng ayaw nilang mabunyag. Sino bang ayaw nilang mabunyag? Puro kongresista yung mga binanggit, di ba? Puro kongresista. Takot na takot banggitin ang mga senador, lalo na mga kaalyado ng mga Duterte. Agoy, hindi ito opinion. Ito ang basic rule sa corruption cases. Kung ikaw ang kontraktor na kumukuha ng project, sumusubo ng budget at kumikita ng bilyones sa mga anomalya, you are among the most guilty. Tama. Sila ang kumuha ng flood control projects at any cost. At sila din ang sumalo ng pera. Sila ang nag-deliver ng GOES, substandard or overpriced project. At sila ang naging top billion peso contractor. Ay, wow. Kaya malinaw, paano sila magiging state witness kung sila ang primary suspects? Agoy, di ba, Makwan? Di ba, Sir Leo? Paano sila magiging state witness kung sila ang pinaka-primary suspect? Diba, kailan sila mayagpag? Noong 2016. Yung totoo, sabi di ba to? 2016 nga po. Napahimik di ba to? Ay, shit. Oh my God. Nabisto. Mali yata yung tanong ko, Tragis. Naka-live yung Senate. Bista, 2016 sila na mayagpag. Panahon ni Duterte. Diba? Kaya malinaw. Paano magiging state witness yan kung primary suspect yan? Ang state witness ay yung least guilty. Pinaka hindi guilty. Hindi yung sobrang guilty. Hindi yung prime beneficiary ng anomalya. Lalong-lalo na, may sinabi sila nung una, yung ledger mismo, yung mismong ledger. Yung parang folder. Diba? Matagal nang pinapakuha, kailan lang nagsumite? Nung last week lang. Kung hindi pa ni-remind sino yun, nag-remind? Sila Senator Risa, sila Kiko Pangilinan, sino pa ba? Pati si Ping Lacson, di ba? Nako po. 4 months, hinihiling nila yung ledger na yan. Pero nung lumalalim ng investigasyon, saka lang sila naglabas. At ngayon, gusto nilang paniwalaan
Sir Leo, sa tingin mo? Naka po. Pero simple lang ang tanong. Kung tunay ang ledger, bakit ngayon lang? O, diba, sasabi ng mga diskaya. In investigative practice, mahina ang mahina ang ebidensya. Matagal itinatago, biglang lumabas sa gitna ng pressure. At higit sa lahat, hindi pa authenticated ang ledger. Madaling gumawa ng listahan, gawin mo lang listahan. Madaling magdagdag at higit sa lahat, madaling magtanggal. Kaya nga sinabi sabi ni Senator Kiko, baka mamaya ibigay nyo, magtanggal kayo ng 2 pahina, wala na. Di ba? Ngayon na, bakit patatagalin nyo pa? Ngayon yun na yun. Ang tagal na namin hinihintay yan eh. Di ba? Nako po. At madaling gamitin ito para isabit ang mga gusto nyong isabit. At protektahan ang ayaw nyong banggitin. Sino ba yung ayaw banggitin? Kailan ba sila na mayagpag? Yan ang punto. Bakit wala silang binabanggit sa mga Duterte officials? Doon sila yung mayaman eh. Kailan sila namayagpag? 2016. Umamin mismo. Sa tanong ni Bato. Ito ang malaking tanong na hindi nila masagot-sagot. Paano sila naging billionaire contractor during the Duterte administration? Pero wala silang binabanggit kahit isang top DPWH official sa panahon na yon. Sino bang DPWH official ng panahon na yon? Kilalang kilala nyo na. Diba, Sir Leo? Sino? Nag-umpisa sa letrang ay, nako po. Nag-umpisa sa letrang nako po. Kilala nyo na kung sino yung DPWH ng panahon yan, no? Pero bakit puro congressman at anti-Duterte personalities ang gusto nilang isabit? Nako po. It was during the Duterte's term that flood control budgets exploded. It was during that time na naging top 1 contractor ang Diskaya companies noong panahon ni Digong. It was during that period naging multi-billion empire ang negosyo nila. Pero hanggang ngayon, zero mention sila tungkol sa mga opisyal na nagbigay sa kanila ng bilyones na project. Hindi ba dapat nakakapag-illogical? O sadyang selective ang honesty kapag may gustong kang protektahan? Ang tanong, sino pinaprotektahan nila dito? The connections. They avoid Villar, Go, and Marcoleta. Really? Bakit? O, punta natin si Mark Villar, DPWH Secretary noon na mayagpag sa flood control project. Hindi kailangan mag-imbento during Villar's DPWH tenure. Lumobo ang budget at naghari ang mga Diskaya companies. Imposibleng naging top contractor ka. Bilyones ang hawak mo. Tapos taon-taon ka nagbibigay ng project. Tapos wala kang connection sa sitting DPWH Secretary. Basic lang yon, common sense. Pero bakit nila hindi binabanggit si Villar? Bakit nga ba? Bakit parang off-limit ang pangalan? O, ito isa naman. CLTD Joint Venture, Diskaya. Sa pangalan pa lang, Christopher Lawrence Tesoro Go. Pangalan mismo ni Senator Go. Ito ang facts. Ang Diskaya Group ay nag-joint venture sa CLTG. Ang initial na CLTG ay literal na pangalan mismo ni Christopher Lawrence Tesoro Go. Ito ang full name ni Bongo na hindi speculations, documented partner nila. Pero bakit pagdating sa pagsasalita, biglang nananahimik itong mga Diskaya tungkol sa Bongo, connection? Kung willing sila mambanggit na mga ibang politiko, bakit biglang naglalaho ang tapang at mga allies ng mga Duterte pag pinag-uusapan na? Agoy. Again, selective ang honesty. Kay Marcoleta, ano namang connection? Bakit? Parang bodyguard ng Diskaya sa hearing? Bakit kaya? Nako, nakita na ng buong taong bayan sa hearing sobra-sobrang pagtatanggol ni Marcoleta. Lahat ng tanong ng Diskaya, pinapahina niya. Lahat ng anggulo, hindi pabor sa Diskaya, binabara niya. Halos siya na ang nagsasalita para sa mga Diskaya. Agoy. Ay, gravity. Ang tanong, bakit ganun ka invested si Marcoleta sa isang kontraktor? Ha? Bakit ganun siya? Napaka-invested si Marcoleta sa isang kontraktor na Diskaya. Kung tutuusin, gusto natin ng katotohanan. Bakit parang ayaw niyang makasuhan ng mga Diskaya? Gusto pang maging state witness.
Diba? Bakit ba mas lalong nakakapagduda? Ito ang katotohanan and the hard truth. The Diskaya are not whistleblowers. They are the state witness material. They are not victims. They are among the most guilty beneficiary of the scam. Billionaire during the Duterte's flood control era. Ang mga Diskaya ay silent about the Villar, silent about Go, silent about Duterte allies. Protected in public hearings by Marcoleta. Submitting ledgers too late, too convention, and too suspicious. Participating in selective disclosure to frame some and to protect others. Agoy. And the biggest red flag, their narratives is designed to damage current officials. Agoy. While shielding those who empowered and enriched them during the Duterte administration. Wag tayong magpapaloko, wag tayong pumayag na ang pinaka-guilty ang magkadikit ng kwento. Ang mga Diskaya were never seeking truth. They were only seeking protection. Tapos makita pa natin sa balita, upset, no? 'Di ba yung asawa ni Marcoleta? Siya yung yung parang agent sa kanyang insurance. Insurance sa mga Diskaya. Tragis. Ang saklap, di ba, Sir Leonardo? Ay, grabe. Di ba, Winnie Artos? Shout out, no? Naka po, lawyer ng Diskaya si Marco. Kaya nga. Sabi din kasi Mrs. ni Boy, yun nga. Di ba, Sir Leo? Yun lang. Paktay tayo dyan. Winnie Artos, shout out ulit. Ayan. Nagulat si Bato nung sabihin ng Diskaya na mamayagpag sila ng 2016. Grabe, exacto. Ganyan, di ba? Naku po. Tapos ngayon, mag-iyak-iyakan sila. Anak ng kamote talaga, Sir Leonardo. Lakas ng sabit. O, paano yan, mga Diskaya? Tapos, ina-expect na magiging state witness kayo. Naku, hindi mangyayari yun. Hindi kayo ang least guilty, agoy. Naku po, mangarap kayo. O, ito na naman. Second tayo, next topic tayo. Last subtopic, tapos magpahinga si Maestro. Pag-usapan natin, isa na namang Duterte ally, mga kabsat. Pag-usapan natin to. Tingnan nyo kung sino to, ha. Countdown muna tayo para lang puputulin natin yung ating subtopic.